Mabuhay! Dapat daw yung huli kong naging guest ng isang beses. Ganyan ang pagiging mabuhay. Dapat buhay na buhay pa rin tayo sa ating evening habit sa DWIZ, ang life balance. Kasama niyo pa rin po, hindi lang bumubuhay at gumigising sa inyo sa umaga, gigisingin ko rin dugo ninyo kada gabi. Ako pa rin po si Daryl Justin, napanood at bago pa rin yung ating kung saan tayo napapanood at napapakinggan, nakatuwang pa rin natin sa episode na ito ang ating mga kaibigan mula sa Makati Medical Center, the hospital with the heart. Kailangan pa bang anuhin, Kim? Yung yan, 882, alam naman nila yan, News TV, ano na sabihin, DWIZ News website at Aliw Channel 23. Available tayo sa radyo, sa TV, online, sa ating news website, maging sa ating DWIZ 882 iOS at Android phone mobile app. At sa live streaming, Facebook page at YouTube channel natin, DWIZ 882. Yung sa YouTube natin, pag weekends, Aliw Channel 23 po ang ating YouTube channel. Huwag kalimutan, like, follow, subscribe, share, at i-comment ang inyong katanungan at reaksyon sa ating episode for today. Ang pag-uusapan natin, isa sa hindi naman lidi pero isa din sa mga sakit na kadalasang nagkakaroon ng marami sa ating mga kababayan, ang TB. Hindi television, kung hindi tuberculosis. Kasama natin sa studio ngayon, napaunlakan tayo ulit sa panibagong edisyon ng ating conversation, si Dr. Maria Tarcela Gler, Adult Infectious Diseases Specialist, of course, mula sa Makati Medical Center. Doc, mabuhay! Welcome back! Buhay, Daryl! Ramdam na ramdam yung energy. Ramdam ko yung yung pag-intensify ng pagiging mabuhay. Kasi dapat alive na alive pa rin tayo every single day. Doc, welcome back at maraming salamat ulit sa pagpapa-unlock sa atin for our episode na gaya nga na nabanggit ko before we started. Sabi ko, Doc, this one is very close to your heart. Yes. Ang tuberculosis. So, let's not wait any further. Doc, para sa mga hindi pamilyar sa tuberculosis, ano nga po ba ang TB o tuberculosis? Ang tuberculosis, isa siyang bakterya. Ang totoong pangalan niya, Mycobacterium tuberculosis. Nagkukos siya, cause siya ng sakit na pulmonary tuberculosis. So, ang tawag natin dun sa sakit, usually ay tuberculosis. Ang TB ay nakukuha siya sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na merong bakterya, na merong TB. Kung ang tao na merong pulmonary tuberculosis na nakakahawa, ibig sabihin may bakterya siya sa baga, pag umubo siya, o kaya kumanta, o kaya mag-sneeze, ang bakterya nagpupunta sa hangin in the form of aerosols. Tapos, kung ikaw makalanghap nito, pwede mong makuha yung bacteria na yon at pupunta, enter siya, papasok siya sa katawan mo sa pamamagitan ng baga, yung paglanghap noon. So, very communicable talaga, Doc, Yes. ang tuberculosis. Nakapag-research kami, Doc, at nakita namin may dalawang klase ng TB, latent and active. Can you help us understand what are these two types of tuberculosis? So, ang TB kasi, pag nalanghap mo siya, pag pumunta siya sa katawan sa baga ng tao, 90% or 90% of the time, the body can control it. Pwede siyang ma-clear o mawala completely sa pamamagitan ng ating immune system, o pwede din siyang ipreso ng ating immune system. So, i-control. Hindi na siya makagalaw or hindi siya dumadami. So yun, yung napreso na TB bacteria, yun yung tawag latent TB disease. Okay. So walang sintomas, hindi siya nakakahawa kasi hindi naman siya dumadami at hindi siya nakakalabas sa pag-ubo, no? So ang tawag doon latent TB disease. Ngayon, yung TB na successful ang pag-infect sa baga, ibig sabihin dumami siya doon sa baga. So, nasira ang baga. So, ang tawag doon active TB disease. Ito yung mga taong nakakahawa, yung may active TB disease. Okay. So, at least now we know the difference between a latent and active TB. Ngayon naman, Doc, bukod sa mga nabanggit ninyong ways of transmission
ng TB, meron pa ba tayong mga other means of transmission para magkaroon ng isang tao ng TB bukod sa mga nabanggit ninyo na through the aerosols nga? Yun lamang, ang paglanghap lang, which is very powerful, no? Yeah. Kaya nga siya yung pinaka malalang public health issue. Kasi nga, lalanghap ka lang, ay makukuha mo na yung disease, no? So, at madali siyang mag-spread. Kasi yung isang tao na hindi naggagamot ay pwedeng makahawa ng 10 tao over a year. Oh, So, wow. logarithmic din ang pagdami niya kung hindi nagagamot ang mga tao. So, ganun So, kalami. mataas, malaking posibilidad na dumami siya. In fact, dito sa Pilipinas, isa tayo sa pinakamataas na burden ng disease. Kumbaga, sa pa-contest, number 3 tayo sa pinakamataas ng burden of disease in the world. Okay. Pero in the top 3 or top 5 diseases here in the country, is it safe to, tama ba ako, nasa top 5 or top 3 ang TB? Kasama pa rin siya sa top 10 Top 10, okay. illnesses. So, that's something that you guys need to take note din. Ngayon naman, Doc, may mga tao daw na mas mataas ang risk na mahawa ng tuberculosis, yung may mga pre-existing conditions. Can you Yes. name some of these? Kung sino yun? So, ang sinabi ko nga kanina, malaki ang posibilidad na malabanan ng katawan ng TB. So, kung healthy ka, maayos ang immune system mo, hindi ganun kadali na matalo ang katawan mo. Ang infection kasi, it's a fight of the host and the, di ba, labanan yan ng Kung naging successful yung bacteria, nagkakaroon ng disease. Kung naging successful yung host, yung tao, ay hindi nagkakaroon ng disease. So, ano nga yung tanong mo ulit? Ayan, it's more of yung mga, siguro, Doc, yung mga tao with pre-existing conditions na mataas ang risk. Yung risk groups, I think. So, yung mga tao na mahina ang baga, sila yung mataas ang posibilidad magkaroon ng TB o matalo, no? So, mahina ang baga at mahina ang immune system. So, sino yung mga mahina ang immune system? Ay yung mga taong may HIV kasi bumababa ang immune system nila. So, ang possibility nilang makuha, maging successful yung bacteria ay 10 to 100 times more than a regular person, no? Okay. Ang taong may diabetes, yung taong nagki-chemotherapy, may mga may cancer na nagki-chemotherapy, yung mga umiinom ng mga gamot na nagpapababa ng immune system, katulad ng mga transplant o kaya may mga lupus, may mga autoimmune disease, yun. Sila yung malaki ang posibilidad na magkaroon, na matalo sila ng bakterya, no? Yung mahina ang baga, yung mga naninigarilyo, yung mga nagtatrabaho sa mga highly exposed sa pollution, like the drivers, yung mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, mas mahina ang baga nila eh. So yun, sila yung mas malaki ang posibilidad na matalo yung baga nila. Ano, Doc, yung mga warning signs na kailangan nila tandaan na baka mamaya sintomas na ito or something that they need to look out for at kailangan na magpa-test para malaman kung may TB or wala? Ang pinaka-common ay yung coughing. Okay. Pag-uubo. Paglampas na sa 2 linggo ang ubo, pwede na siyang sinyales ng TB. O kaya, ang pangalawa ay pagbaba ng timbang, o kaya paglalagnat sa gabi, night sweats. Those are common symptoms of TB. Okay. But we have to know that 70% of people who have TB are still asymptomatic. Yun. So, ang importante ngayong ginagawa ng gobyerno ay yung active case finding. Actively nag-x-ray sa mga tao in the community para makita kung sino yung merong may TB. Okay. Ngayon, Doc, can you help us, can you educate us and walk us through, lalo na po sa inyo sa Makati Med, kung ano yung process of diagnosing someone with TB, ano yung step-by-step things that you doctors would do sa Makati Med para ma-determine kung itong isang pasyente niya ay may TB or wala? Okay. So sa amin, ang mga pumupunta sa amin na espesyalista, usually ang makakapunta yan sa amin, sa infectious disease or sa pulmonologist, ay yung mga
may sintomas na sila o kaya may x-ray finding sila Okay. na may TB dahil usually ang mga opisina, di ba, nag-x-ray every year. Yeah. So pag may findings, then pinapakonsulta na sila sa doktor. Ngayon, ang next step is nagpapagawa ng plema. So ang test ngayon ay sensitibo na, hindi na katulad dati na tinitingnan lang sa microscope yung plema. Ngayon, may PCR testing na Okay. sa TB. Ang tawag doon, TB Gene Expert. So, na-available naman ito ng libre sa karamihang health centers na nag-o-offer ng dots, eye dots. So, yun, magpiplema para malaman kung talagang may TB. Makita, kasi kailangan mong i-bacteriologically confirm yung TB. Pagkatapos nun, kung positive yung bacteria o yung gene expert, and then magsisimula na siya ng gamutan. Lahat din ng mga health centers na may dots nag-offer ng free na TB medications. Okay. It's something that we have to also remember yun na. Doc, I think may nagpapa-phone in o may nagpa-pitch ng question. Game, tama ba ako? Meron kang, may nag-chime in sa'yo ng question. Pero siguro, sige, balikan natin mamaya yung mga nagpa-phone in ng question sa atin. Ngayon, Doc, eto, may isang tanong dito na curious din ako. Someone was already diagnosed with tuberculosis and gumaling na siya. Is it a recurring, is the disease, can the disease be recurring or is it considered as a permanent disease or illness? So, ang TB ay curable. Okay. So, you need to take the 6 months medication kung yung regular ka lang na TB, maski nga yung drug-resistant na TB, meron na ngayong 6 months na treatment. So, it's curable as long as you took the medications religiously for a total of 6 months. Ang relapse rate niya, yung posibilidad na bumalik within the 2 years na huli kang uminom ng gamot ay less than 5%. So maganda ang datos ng treatment ng TB. Oh, But you have to be good with your medications. Sa ngayon, 6 months ang medication. Mga bata, meron ng 4 months na duration. So, mas pinababa na may mga bagong datos, bagong clinical trial that show that 4 months is as effective as 6 months in children less than 16 years old. Oh, as in less than Na- 16, meron nagkakaroon din. Oo, maski 0 nagkakaroon. Even ito, gaya na ito, Doc, i-relate ko na since we're talking about children, kahit daw yung isang sagol na nasa sinapupunan ng isang taong may TB, pwede siya magkaroon? Malangma siya yung transmission sa pamamagitan ng pagbubuntis. Hindi ganun pa kaklaro, pero kung pinanganak siya, syempre magbe-breastfeed, ay pwedeng mahawa galing sa nanay pag hindi naggamot. Dapat nating tandaan, treatment is prevention as well. So, ang tao na may TB na nakakahawa, hindi na siya nagiging nakakahawa kung uminom siya ng gamot ng maski 2 linggo pa lamang na pag-inom ng gamot, hindi na siya nakakahawa or even less than 2 weeks. So, importante na maggamot early para hindi rin mag-spread yung disease. Okay. Ngayon naman, Doc, since na-mention na natin yung word, let's go to treatment naman. And aside from the 6 months medication, may iba pa ba tayong treatment ways na binibigay sa mga pasyenteng mayroon TB? So, ang tuberculosis is associated with a lot of other issues. So, usually, malnourished sila. Mababa ang nutrisyon. So, ang is they should be given good nutritional support. So, that's one form of treatment also for people with mas magiging faster ang pag-recovery nila kung maayos ang kanilang nutrisyon. So, of course, yun lang naman ang kailangan mo, yung regular na gamot, at saka nutritional support, at healthy lifestyle. And with what you're saying, Doc, there is a possibility, right, na tuluyang gumaling ang isang tao sa tuberculosis. Yes. Yan. Meron lang na tinatawag na post-TB lung disease. Okay. May mga tao na
malaki yung lamat ng TB sa kanilang lungs. Aha. So, maski pagkatapos ng sakit, na gamot na nga sila, meron pa rin silang sintomas na ubo-ubo dahil meron ng yung may nasira na sa baga nila na ito irreversible ito. Ang tawag nito post-TB lung disease. Yun yung mga late na na-diagnose. So, mapiprevent lang ito kung earlier sila naggamot. Okay. Yun naman, Doc, may mga side effects ba yung mga gamot na binibigay sa taong may TB, and how does a patient need to cope up or maka-adjust pagdating dito? Okay. So, katulad ng lahat ng gamot, no? Lahat ng gamot may side effects. Binabalanse lang ng naming mga doktor ang benepisyo over risk. Aha. So, ang gamot sa TB, ang side effect nito, karamihan, kasi 4 na klase ng gamot yan. 4 na klase kasi ang TB hindi siya katulad ng ordinaryong infeksyon na pwede na isang antibiotic o kaya 2. Ang TB, mas makapal ang balot niya, kaya kailangan 4 na klase na gamot para hindi rin mag-develop ng resistance. At mahaba ang gamutan, hindi lang 7 days. Dapat 6 months. Oh. So, dun sa 4 na klase ng gamot, iba-iba yung side effect. Yung 3, kasi ang mga pangalan ng gamot, isoniazid, yun yung rifampicin, PZA, at saka ethambutol. Yung 3 ay pwedeng ang side effect sa atay. Pwedeng manilaw, pwedeng manghina, magsuka-suka. Yung isa pwedeng sa kidney. So, tapos karamihan nagiging orange. Hindi masyadong problema yung nagiging orange ang ihi. Kasi epekto lang yun ng rifampicin. So, sinasabihan naman namin yung mga pasyente na bantayan ang mga bagay na to. Ngayon, pag meron kang ganung side effect, nanghina ka, nagsobrang magsuka, itigil mo yung gamot, bumalik ka sa doktor mo. Okay. So, yun yung best way to treat, lalo na kung recurring yung mga side effects, di ba? Yes. Stop it and have yourself checked once again Yes. para malaman. Doc, nabanggit ninyo na ang treatment is usually 6 months, right? Yes. Pero is it safe to say that 6 months is enough para tuluyang mawala yung TB, or it would take a longer time? 6 months is sufficient in most forms of TB. Okay. 6 months is sufficient except for brain and bone TB, no? And merong spine TB kasi. So, yun mas longer. 9 to 12 months ang paggagamot noon. Tapos meron ding mga drug-resistant TB na merong 6 months at meron ding longer. Depende dun sa klase ng bacteria, Okay. kung ano yung resistance pattern niya. So, ang importante lang kung ano yung sabihin ng doktor na duration ng gamot at kung anong sabihin ng clinic ay dapat sundin. Kasi noon lang mapiprevent yung mga tinatawag na post-TB lung disease, yung epekto sa baga na lasting, at saka yung pag-spread sa community din nung sakit. Doc, na-mention ninyo, sorry, first time ko siya narinig, yung brain, spine, tsaka bone TB. Yes. So is it the same with a regular tuberculosis? Ano yung difference nito? So, ang TB kasi, hindi lang siya sa baga. It can also go to other parts of the body. Okay. Extrapulmonary TB. So, it can go to the brain, ang tawag niya TB meningitis. It can go to the bone, TB arthritis. It can go to the spine, yun yung PATS disease. Okay. At can go to the heart, TB pericarditis. So, it can go anywhere. And it can mimic a lot of other diseases. Sabihin nila cancer, yung pala TB, yung mga, pwede siyang gumaya sa ibang sakit. Okay. Siya yung, ang tawag sa kanya, great mimicker. So, ang tawag dun sa TB outside of the lungs is extrapulmonary TB. Okay. Ang mga TB na hindi mo idadahak or na dadala sa hangin, hindi sila nakakahawa. So, extrapulmonary TB are usually not infectious. Hindi sila nakakahawa.
Okay. At least, bagong learning sa akin yun yung tungkol dun sa mga extrapulmonary TB diseases na meron. Ngayon, Doc, ayan, may nagpapahabol na isang tanong. Doc, same lang daw po ba yung gamutan dun sa TB in the lungs at saka yung extrapulmonary na mga TBs? Yes. The same lang ang gamutan. Parehong klase ng gamot. Okay. Kung TB of the brain lang, binibigay lang na mas mataas ang mga dose. Kasi mas mahirap pumasok sa utak yung gamot ng TB. Kaya mas mataas ang doses. Pero between these, Doc, sa setting ng ating bansa, before we go into a break, yung TB ba sa lungs pa rin ang highest among Yes, these? yes. Okay. So that's something that we have to be careful din about. Siya yung most common. Aha. 75% of TB is in the lungs. Only 25 pwedeng pumunta sa ibang parte ng katawan. Ito, Doc, out of curiosity, singit ko na lang din. Kanina kasi may nakausap din kami ni Doc na asymptomatic, most probably. Mas mabilis ba ang gamutan sa mga asymptomatic or it's just the same with those who has symptoms? So yung asymptomatic TB, ito yung mga taong nakikita lang sa x-ray, yung TB, tapos wala silang nararamdaman, magugulat na lang sila, meron palang TB. Ito yung mga nagsisimula pa lang kasi may spectrum ang TB, no? So, most of the time, nagsisimula sila na walang sintomas. Pag may symptoms, medyo late na yun. So, 70% ng taong nadadiagnose ng TB ay asymptomatic. Okay. So, wala silang nararamdaman. Pero pag kuha mo ng plema, merong positive yung PCR nila. Kaya, ang tawag dito, asymptomatic tuberculosis. Okay. Nagagamot din sila pareho. Pareho lang ang gamot. Even the duration is also the same? Yes, the same Okay. ang duration. Ayan. Kaya it's still better to have yourself checked, lalo na kung merong mga appearing symptoms. Like, Yes. kung may appearing symptoms at medyo kakaiba na yung from the usual, well, wag na sana mabot sa usual pa lang, pero kung kakaiba na siya, it's a red flag for you to go to the doctor kagad. Malapit kayo sa Makati ba? Of course, sa Makati, magpunta kagad kayo. We have specialists readily available anytime for that, di ba, Doc? Yes. Ayan. O siya, Doc, tayo mag-break muna at maya-maya maririnig mo ulit ang mabuhay. Mabuhay. Diyan lamang po kayo sa mga nakikinig sa atin sa may kasama pang, parang kulang na sa mga ng dance step na, tapos may kasama pang ganyang music. At mga ng konti, Boss Ricky, may ganyan na, mabuhay, may ganyan action. Sa mga nakikinig po sa atin sa radyo na hindi nakikita ang dance steps namin, huwag niyo po inilipat ang inyong mga stasyon ng radyo. At sa mga nanood naman po sa TV, enjoy mo lang ang aming mga dance moves mamaya. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang DWIZ Life Balance. Katuwang pa rin po natin sa episode na ito ang Makati Medical Center, the hospital with the heart. Bago natin balikan ang ating conversation tungkol sa tuberculosis, narito, pakinoorin at pakinggan po ninyo ang aming life hack for today. Ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain ay isang ingredient sa isang healthy, balanced diet. Isa na ang pagkain ng mga red meat gaya ng baka at baboy dahil nagbibigay ito ng protina, iba't ibang bitamina at mineral na nakakatulong sa ating kalusugan. Ngunit ang labis na pagkonsumo ng red meat ay nagpapataas ng risk ng ilang sakit sa puso dahil sa taglay nitong mataas na saturated fats, cancer dahil sa madalas na pagkain ng processed meats na naglalaman ng mga mapanganib na kemikal, diabetes dahil sa high fat content at naglalaman ng advanced glycation end products na nagko-contribute sa insulin resistance. At kidney problems dahil mayaman sa protina ang red meat, maaaring mapinsala ang mga kidney lalo na sa mga individual na may dati ng kondisyon sa bato. Ang pagmomoderate sa pagkain, pagpili ng lean cuts at iba pang protein sources ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga negatibong epekto nito habang nakikinabang pa rin sa mga sustansyang iniaalok ng red meat. At yan ang ating life hack for today. Balik tayo kay Doc Maricel and we're still talking about tuberculosis. Sabi ko nga, something that is really close to Doc's heart. Ngayon naman, Doc, ito na, mga myth and, we will talk about prevention and public awareness. I think karamihan naman ng tao, it's unlike the previous episode that we did, HIV and advanced HIV, hindi lahat ng tao siguro may aware pero takot sila. But I think, do you think it's also the same for TB na may aware at takot din sila? Yes. Karamihan kasi yung takot ay dahil baka matigil sila sa pagtrabaho o tanggalin sila sa trabaho. Yun, kasi
syempre pag kasambahay, ang karamihan yan, pinapaalis sa trabaho. Aha. So, driver, papaalisin sa trabaho. So, yun yung takot na mali. Naman dapat yun dahil gamutan lang ang kailangan para hindi na sila nakakahawa. 1 hanggang 2 linggo na gamutan, hindi na sila nakakahawa. Pwede na rin silang bumalik sa trabaho, lalo na yung mga asymptomatic TB dahil wala naman silang nararamdaman, no? Basta iinom lang sila ng gamot at kukumplituhin lang nila yung gamutan. So, yun yung major na cause nung fear ng taong may TB, kaya hindi sila nagpapakonsulta. Kasi feeling nila, mas-stigmatize nga sila or madi-discriminate dahil dun sa sakit nila. Yeah. Ngayon, Doc, anong yung mga tips or ways na pwedeng ibigay sa amin na pinakamabisang paraan para maiwasan ng tuberculosis? Set up man yan sa bahay, set up man yan sa inyong community, even set up sa opisina o sa workplace. What are the tips or the quick ways para maiwasan nito? So, ang pinaka-importante ay early diagnosis, no? Okay. Yung mga tao na may kasama sa bahay na na-diagnose, dapat silang lahat magpa-test din. Okay. Yun yung household contact tracing. Oo. So, yun ay para ma-prevent na, madiskubre na kung sino man ang merong may infection sa bahay. Sa community, meron ng, lalo na dun sa mga hotspot communities, may ginagawa na ngayon ng gobyerno na nag-active case finding. So, pumupunta dun sa community, ini-x-ray ang lahat at ini-examine ang mga x-ray ngayon, AI na. Aha. Within a few seconds, makikita na yung resulta kung merong posibleng may TB. In fact, meron nga kaming project na ganon. Pumunta kami sa mga station queues, sa mga transport hubs. Tapos dinadala namin yung AI x-ray namin. Tapos ini-x-ray namin yung mga driver at saka tricycle at saka jeepney driver at kung sino man ang gustong nandyan na dumadaan. Tapos kinukuhanan na sila ng plema kung merong makita ngang merong may TB. So, importante yung mga ganung activities para ma-break yung transmission cycle. Kasi kung may isa ka dyang merong infection sa community, pag hindi siya naggagamot, transmission will be constant, no? Kasi syempre, andyan siya, member siya ng community, ubo siya ng ubo, within that, pati mga, ang pinaka at risk na mahawa ay yung kasama sa bahay. Kasi sila yung pinakamalapit dun sa taong may infection. Ngayon, kung meron kang kasama sa bahay na may infection, ang importante lang, habang nagagamot na hindi pa yung 2 weeks na yun, ay mag-mask yung infected na tao para yung ubo hindi kumalat at saka kung pwede, kung posible lang naman ay mahiwalay siya ng kwarto. You mentioned, Doc, yung mask. Kasi malamang may ibang magtatanong na nito. Is the usual surgical mask allowed o N95? May specific ba na dapat gamitin? Yes. So yung mga tao na infected, kailangan lang nila surgical mask. Ang role lang ng mask na yun ay para yung ubo hindi kumalat. Yung tao na hindi infected, ang kailangan nila ay N95 mask para hindi mapunta sa kanila yung bacteria. Consider is one of the parang most protective na Yes, yung N95. Okay. At saka, huwag kayo manghinayang mag-invest. It's your health. Yeah. Kasi magkaroon ka, mag-invest ka na sa mga bagay na makakapagpaprotekta sa'yo para hindi ka na rin magkaroon. Hindi na magkaroon ng hawaan pa. Ngayon naman, Doc, ito na ang ating part na pinakaantay ng sambayan ng Pilipinas, myth at misconception. Doc, marami raw kasi mga tao na iniisip ang TB ay para lang sa may hirap o maruruming lugar. Nako, meron namang notion dito of having a stigma. Totoo ba to? Mataas ang transmission rate sa mga masisikip na lugar, congested places. Kasi syempre kung meron lang dyan isang may infection, marami ang close contacts dahil nga closely living with one another sila. So, yun yung breeding grounds ng transmission. Kaya, totoo yun,
hindi naman sa madudumi, but totoo yun na pag closely living, congested yung places, mataas ang possibility ng transmission. Okay. So, pero hindi ibig sabihin na yung mahihirap lang ang magkakaroon ng TB. Malaki ang posibilidad nilang magkaroon ng TB kung merong may TB doon sa lugar na yon, kasi marami din ang may mabababa ang immune system doon due to malnutrition. In fact, in the first world country, maski naman walang masyadong intervention na ginawa, yumaman lang sila, nagiwahiwalay lang yung mga bahay nila, bumaba ang kaso ng TB. Diba? So yun ang best. Of course, pag elevate ng economic system, magdi-decrease din yung TB rates dahil yung transmission magiging mas lesser, no? Mas hindi na people will not live so close to each other. Mababa na yung People risk. will not be living in congested places. So yun. Yun. E pabol pa ako sa Doc bago tayo mag-break. Meron kasing paniniwala na kapag may TB ka, hindi ka na pwede, nabanggit na natin to kanina, may TB ka so hindi ka na raw pwedeng magtrabaho. Oh, much worse, lumabas ng bahay. Totoo ba ito, Doc? Kawawa ka naman. Diba? TB ka. Hindi Yan. ito totoo. Kasi nagagamot naman ang TB, no? Hindi siya nakakasira ng utak. Hindi rin nakakasira ng mga kamay kung yun ang ginagamit mong magtrabaho. So, ang ano lang is, posible kang makahawa kung hindi ka pa nagagamot. So, magagamot ka lang, hindi naman kailangang tapusin yung 6 na buwan. Binibigyan na namin ng clearance kung yung mga asymptomatic pagkatapos ng 2 linggo ng gamutan. So, yun. Kaya, mali yun na nosyon. And I hope everyone would break that notion and that stigma. Doc, tuloy natin ang conversation. Papahinga na tayo ulit. At mamaya, sasayaw na naman tayo. mabuti. Diyan lang po muna kayo. Magbabalik po ang DWIZ Life Balance. Mabuhay! Last part na po ng ating episode ngayon for Life Balance. Katuwang pa rin natin ang Makati Medical Center, the hospital with the heart. Doc Maricel, let's continue our conversation. Nandun pa rin tayo sa mga myth at misconception hanggang ngayon. Pinipilit nating tulungan ang kababayan natin na magbago ang isip nila, magkaroon sila ng bagong mindset para dito. Doc, ano daw yung isa sa pinakamahalagang dapat malaman ng taong bayan, ng public, tungkol sa tuberculosis? Na ang TB ay nagagamot. Gumagaling ang mga taong may TB at ang na-infect yung mga taong nagkakaroon ng TB, malaki rin ang pinagdadaanan nila, no? May sakit na nga sila, kaya wag na tayong tumulong na pabigatin pa ang mga buhay nila, no? So we should help them be treated and recover from the disease, no? So, yun, hindi dapat siya, ang tao na nagkaroon ng TB, hindi dapat siya ina-other din, gina-judge. Dahil, pag Pilipino ka, malaki talaga ang posibilidad magkaroon kang TB kasi mataas ang transmission rate ng TB dito sa ating bayan. So, hindi nakakagulat pag magkaroon ka ng TB dahil marami ang taong hindi nagagamot. So magtulong-tulong tayo, pag-usapan natin ang TB para lahat ng tao ay magpa-examine at magpagamot kung meron silang infection. Speaking that we are here in the Philippines and alam naman natin na siksikan, mapasang pumunta, saang lugar man tayo pumunta, Doc, is the trend of the cases of tuberculosis dito sa country on a rise o medyo on a decline naman na? For, sabihin natin, in the last 12 months. Wala pang datos sa lahat ng sa last 12 months, Yeah. pero yung 2024 medyo tumataas. Oh, okay. Siguro kasi yung epekto pa nung kasi yung programa ng COVID, no? Okay. Oo. So, parang na-discarrel yung mga efforts ng COVID, kaya ngayon nagre-recover pa lang ulit yung program. Plus, maraming efforts ngayon na mag-active case finding. So, ibig sabihin nun, yung aktibo na yung paghahanap ng taong may TB, kaya yung reporting ay tumaas din. Okay.
Hindi kagaya dati na parang pahirapan din hanapin, Doc, Oo, di ba? hindi na kasi pwede yung business as usual lang. Maghintay ka lang sa clinic na dumating sa iyo yung pasyente. Dapat pupunta na sa komunidad at hanapin sila para maputol yung pagtatransmit ng disease. And na-mention niyo sa akin kanina, Doc, that you're currently doing research for TB. Could you share that one Yes. with us, please? So, tuberculosis, it's an old disease pero hindi pa rin siya maputol-putol or hindi pa rin siya makontrol. In fact, tayo nga sa Pilipinas, sabi ko earlier, number 3 tayo in the world. So, at yung mga drug-resistant TB, hindi pa rin ganun ganda yung gamutan. Kaya, isa sa mga researches na marami ngayon ay pagdiskubre ng mga gamot, ng bagong gamot para sa TB at sa pagdiskubre ng mga pagpa-shorten ng duration ng gamutan. Di ba, 6 months ngayon, yun, pagpa-shorten ng duration ng gamutan. So, I belong to an organization called TB, HIV Innovations and Clinical Research Foundation that does clinical trials for new TB drugs and TB durations and TB regimen durations. Saka gumagawa din kami ng community activities, yung sinabi ko nga sa'yo kanina. It's a community innovation na pupunta sa workplace. Pupunta kami sa workplace kasi karamihan ng mga driver, jeepney driver, tricycle driver, hindi sila nakakapunta sa clinic. Tapos, mga market vendors, hindi rin sila nakakapunta sa clinic. So, kami na yung pumupunta sa kanila. Na ginagawa namin sila ng portable x-ray na may AI. Tapos, after 1 minute, makikita mo na kung merong TB o wala. Tapos, kukuhanan na namin sila ng plema doon sa area mismo. Okay. So, we also diagnose, especially sa mga drivers, at the same time, kung meron silang COPD or chronic lung disease kasi exposed sila sa pollution. Karamihan sa kanila, smokers. So, nag-offer din kami ng smoking cessation counseling. That's good. Doc, aside from the efforts of your group, which is very applaudable, mind you, what do you think needs to be done pa both in the private and public sector? Specifically, what do you think can the health department do para mas lalo natin matulungan na mapababa to a point na, though sana possible, ma-eradicate na ang TB sa ating bansa? So marami ang pwedeng kailangan gawin, no? Ang malaking ngayon is yun nga, yung active case finding at saka paggamit ng mga non-sputum-based testing. Kasi karamihan ngayon ng pag-diagnose, kailangan ka mag-produce ng plema. Sabi ko nga kanina, 70% of the people with infected with TB ay wala namang symptoms. So meron na ngayong mga non-sputum-based testing, yung tongue swab, yung sa mga bata ay yung dumi, yung pupo na ginagamit for diagnosis, at saka sa people with HIV yung ihi. So, yun yung gagamitin, it's to actively search for TB or to diagnose with TB and use innovative diagnosis. So, hindi lang yung traditional, dapat marami ang pwedeng gawin para mas madiskubre natin ang TB, no? And it's not just the public sector, kasi ang private sector involved din naman. And there should be a lot more investment in research. Because these innovations can only be tested through research, no? Hindi naman siya pwedeng magamit kaagad, kailangan muna siyang ma-test, no? And through researches can this be done, no? So, it should not be just the government who should invest in research, should be the private sector should also invest in research. Diba si Gates, si Bill Gates is very active in TB research. So in fact, one of our studies is funded by the Gates Foundation. So, yun, marami ang pwedeng gawin ng private at public. Ang private corporation should also look into investing in TB research. Ayun. So it's really hand in hand, hindi pwedeng public at hindi pwedeng private, kundi public and private. Yes. Doc, actually, this is the last thing that I want to ask of you is, may nagpapahabol, sige, bigyan na natin. Doc,
meron daw kasing ginagawa na skin test para ma-detect ang TB. Is this okay, and how accurate is this? So yung skin test, hindi siya pag-detect ng TB. Pag-detect yan ng latent TB. Okay. It's just to detect kung may exposure yung pasyente. Hindi siya diagnosis for active TB disease. Dahil sa ang mga bata, walang masyadong test, so they use the skin test kung merong mga symptoms. But it's not really accurate for testing active TB disease. It's for latent TB disease. Ngayon naman, Doc, I know you and your colleagues from Makati Medical Center are readily available with consultations and tests, right? Readily available Yes. naman sa Makati Med. Even those tests, yung AI X-ray, meron din ata yun meron ba sa Makati Med? Or they have pa. Wala pa, okay. Pero we're very Para ang gobyerno, maraming AI X-ray. Ayan, para mas makatulong na rin sa early diagnosis, gaya na Yes. sabi niya. Pero Doc, ito na lang, message na lang natin, not just actually sa kabataan, kundi para sa lahat ng nakikinig at nakatutok sa atin, paano maagapan and how we should deal with, and at the same time, help each other when it comes to recovering or at least sa pag-iwas ng tuberculosis. So in every prevention, no, education is the key, no? We have to educate ourselves on the disease, and we have to talk about it amongst your colleagues para lang alam din natin, no? Because the only way we can fight a disease is to know about it. And be involved in the community, be involved in the efforts of the government to do active case finding. Kung meron active case finding dun sa community mo, sumali ka. Kasi that's the only way we can help the government also and help ourselves stop the transmission of TB. Ayun. Doc, once again, a very insightful and informative episode with you. Nadagdagan ang saya sa pagsayaw ng mabuhay. Mabuhay kayo, Doc, and thank you so much ulit sa pagpapa-unlock. We hope to have more conversations with you in the future. Maraming Thank salamat. you, Daryl. Ayan po. At sa mga gusto ulit magpakonsulta at magtanong ng mga serbisyo at kung ano pa pwedeng offer ng Makati Medical Center, maaari kayong tumawag sa kanilang hotline na 8888-8999. Ulitin ko po, 8888-8999. Available din po sila, pwede nyo silang kausapin at i-contact sa kanilang Facebook page, at iba pang mga information tungkol sa Makati Medical Center ay available sa kanilang website. At natapos na naman ang isang oras ng ating pagsasama-sama upang tulungan ang bawat isa na magkaroon ng balanse sa ating buhay. Huwag niyo kalimutan na saluhan kami every night sa aming mga episodes. Mapapanood, mapapakinggan tayo 882 Metro Mega Manila News FM regional stations, DWIZ News TV at Aliw Channel 23, maging sa ating mga social media platforms via live streaming. Maraming thank you very much, thank you very big sa ating mga nakatulong at nakaagapay para magkaroon ng broadcast sa araw at oras na ito. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako po si Daryl Justin at ito ang DWIZ Life Balance. Next program, abangan dito lamang sa DWIZ at Aliw Channel 23.